Hi all signs, Gemini, Libra, and Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, and Capricorn. Yan po yung line-up sa reading natin. Tandaan niyo po iyan. By the way, this is your love reading, short reading sa bawat sign. This is timeless reading. This is general reading. Okay, so again, para po ito sa mga may mahabang pasensya. Kung hindi po mahaba yung pasensya nyo, this reading is not for you. Okay, so isipin nyo po yung person nyo ngayon. At one specific question pa rin. Oo, yung majority request ng lahat na kung ano ang iniisip ng person mo ngayon. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell notification para updated kayo sa bagong reading natin, okay? Para malaman niyo na may bago tayong video. Let's start with air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Gemini ngayon? By the way, kung same pa rin yung message, meaning to say yan pa rin yung iniisip niya. Okay? Nagbabalanse ng pera. Pwedeng nagbabalanse ng emotion. Pwedeng nagbigay ng mahabang pasensya. Nakikita ko dito na most likely nagbabalanse ito sa pera. Tapos nagbabalanse siya, nagbabalanse siya sa kanyang emotion, sa pera ba, or kung ano man yan, para magkaroon ng stability. Nagbabalanse, like umiiwas ng away, umiiwas ng yung parang hindi ka masaktan, para hindi kayo masaktan, para hindi kayo mag-away. Basta iniisip nito, nagsusumikap ito na para hindi kayo mag-away, para mag-stable ang inyong relasyon, para magkaroon ng pagkakasundo. At nakita ko dito na nag-iipon to kasi gusto niya ng kasiyahan. Pwedeng mag-party kayo, mag-date kayo, mag-travel kayo. Yan, nagbabalanse siya kasi gusto niyang magkaroon kayo ng bonding. Nag-iisip din ito ng oras na kailangan bigyan ko ng panahon si Gemini ang relasyon namin. Or di kaya pwede din nag-iisip siya parati ng busy si Gemini. Dapat magkaroon siya ng time sa akin, nang magkaroon siya ng time sa pamilya. Yan yung iniisip niya. Pero may travel ako nakikita dito ha. Nagtitipid para magkaroon ng travel. Okay? Okay. Bagong relasyon, kakaayos lang. Oo, pwedeng nagtampuhan tapos bago lang nagkaayos. Tapos magbibigay to ng gusto niyong ibigay yung best niya. Yung makaka-receive ka ng unconditional love, magkaroon siya ng dalawang card kasi nagsabi dito na magkakaroon siya ng time sa'yo. Iniisip niya kung ano yung mga sitwasyon na dapat gawin niya para ma-feel mo na nagkaroon siya ng time sa'yo. And masaya siya sa inyong relasyon. Nagkaroon nga ng positive emotions flow dito. Nag-iisip din to ng pwedeng may buntis or gusto niya maging buntis. Kung babae to ha, kung kayo ay babae, gusto ko niyang mabuntis. Pwede din may buntis or nanganak ha. Kasi may nakita kong sanggol dito. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person na Libra ngayon? I need 2 cards po. Nasaktan siya. Bakit broken-hearted tong taong ito? Nasaktan kasi pwedeng hindi nagkasundo. Pwedeng may yung hindi sang-ayon sa kanyang idea, solusyon, ideas, desisyon, plano. Pwedeng
hindi nasunod kaya nasaktan siya. Pwede din na medyo sensitive to ha. Kunin nyo lang kung naka-resonate kayo. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay nyo po sa iba. Kasi general reading ito. Medyo sensitive lang to sasabihin ko. Pwedeng about party ito. Okay? Pwedeng third party. Kung walang third party, pwedeng yung nasaktan siya kasi hindi nasunod yung ideas, plano, desisyon. Yan. And nag-iipon. Nag-iipon to ng pera para magkaroon ng stability. Nag-iipon para maibigay. Kasi may nakita ko ditong regalo or may ibigay para support. And nag-iipon para sa inyong relasyon. Para sa growth, magkaroon ng growth, para magkaroon ng level up. Kasi itong taong ito, nagkaroon siya ng sense of stability. Kasi gusto niyang lalago ang inyong relasyon. Kaya nag-iisip to ng, yun nga, yung sense of stability para sa pag-level up niyo. Like for example, mag-iipon siya para sa inyong kasal. Example lang po ito. Okay? Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Aquarius ngayon? I need 2 cards po. Aquarius, iniisip niya ngayon. Iniisip niya yung conflict. Schedule ba? Conflict sa schedule ba or hindi nagkasundo? Basta may conflict siyang iniisip dito. Selos, inggit. Yan yung iniisip niya. Tapos, naiirita siya sa mga taong tanong na tanong sa kanya. Like for example, kailan kayo magkasal ni Aquarius? Ang tagal nyo na. Kailan ba kayo magbubuntes? Ang tagal nyo ng kasal. Yung mga typical na kine-question sa inyo as a couple. Yan, naiinis siya, naiirita po siya. Gusto niya magpatayo ng bahay or any kind of structure. Pwede din business po ha. Yan ang iniisip ng person mo Aquarius. At celebration ng monthsary, anniversary, or any kind of party. Dalawang card kasi nasabi dito na gusto niya magpatayo ng bahay or tapos na yung bahay. Or any kind of construction natapos. Oo, may natapos siya dito eh. Tapos, may celebration dito dahil sa achievement, monthsary, anniversary, birthday, kung ano man yung celebration na iyan. So, that is for earth signs. Next is kay water signs. Cancer, Pisces, and Scorpio. Shuffle ko lang. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell notification para alam niyo na may bago tayong video para updated kayo. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Cancer? I need 2 cards po. Masaya kayo, masaya siya kasi nagkaroon ng reunion, togetherness. Opo, kasi may nakita kong grupo ng tao dito. Masaya siya kasi may buntis or ikakasal. Masaya siya kasi may time sa mga bata. Masaya. Oo, masaya siya. Nagkaroon ng positive energy. Tapos may buntis or wedding yung sinabi ko kanina. Pwedeng nagkaroon kayo ng happy bonding or iniisip ng taong ito na magkaroon kayo dapat ng happy bonding. Kasi gusto niya. Para sa kanya ito yung happiness niya. Yung magkaroon kayo ng happy bonding. Actually, iniisip niya dito, pwedeng, may nakita kasi akong body of water dito. Pwedeng beach outing to or any kind. To escape everyday pressures. Basta happy po siya kasi nagkaroon ng time for sa kanyang sarili, sa inyong dalawa, sa inyong relasyon, sa pamilya. Kasi may grupo ng tao, pwede din naman sa mga kaibigan.
Pero most likely talaga to sa pamilya to. Nagmanifest tong taong ito na magkaroon kayo ng wonderful relationship. Yung titibay talaga. Oo. Nagmanifest po siya. Tapos, kailangan niya lang maging passionate, remaining grounded. Oo. Tapos magtiwala. Magtiwala sa kanyang sarili, sa inyong relasyon, sa iyo. Yan. So, nagmanifest tong taong ito. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Pisces? I need 2 cards po. Nagbabalanse po, nagbabalanse sa kanyang emotion, binabalanse niya yung situation ng inyong relationship para magkaroon ng stability, and nagbabalanse din sa kaperahan. Pwede nag-iipon tong taong ito or pwede din nag-iisip siya ng travel, kaya nagbabalanse siya, nag-iisip siya yung sakto ba yung budget niya para sa travel. Yes, may nakita kasi akong travel dito. May, at ano dito, may yung paulit-ulit na lang na concern yung dalawa. Natapos na, nabigyan na ng solusyon, nabigyan na ng sagot. Oo. Tapos pwede din gusto niya magkaroon ng space. Kasi space, hindi yan hindi yan para ikakasira ng iyong relasyon. Space is lahat ng mga successful sa buhay pag-ibig. Meron silang space niyan. Oo, yan yung sekreto, kumbaga secret ingredients oo, ng relationship para mas naging matatag, oo, stability ng kanilang relasyon. So, this person gusto niya ng space kasi might be yan yung paraan niya para makapag-isip at makapagpahinga. Kasi space is a sign of respect sa kanya sarili, sa iyo, sa inyong relationship. Kasi kung walang space, masasakal po yung tao. Kahit sa inyo yan, di ba? Masasakal kayo niyan kung walang space. So, this person, gusto niya makapag-isip ng mabuti, gusto niya ng space. Actually, itong challenges na naranasan niya before, natapos na. Kaya nga may sinabi ako kanina, di ba, may pagtatapos, like, may sagot na, may solusyon na. May acceptance na to sa mga nangyari sa nakaraan at higit sa lahat, may natutunan siya sa mga nangyari sa nakaraan. Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Scorpio? I need 2 cards po. Okay. Nakikita ko dito na nagkaroon po ng very hard work, so expect na magiging busy tong taong ito, Scorpio. Naging productive po. Naging masipag siya. Okay, listen. Naging masipag tong taong ito, Scorpio, kasi gusto niya ma-secure yung relationship niyo. Gusto niya mag-level up ang inyong relasyon. Gusto niya umasenso. Gusto niyang magkaroon ng growth sa inyong relasyon. Okay? Pwede nag-iipon din to at the same time. Kaya naging hard worker to kasi gusto niyang kumita ng malaki. Hindi lang to para sa kanyang sarili, para sa inyong dalawa. Para sa inyong pamilya. Kaya huwag kayong magtaka na busy din tong. Kung busy kayo Scorpio, palagi kayong busy eh. Kung busy kayo Scorpio, mas busy tong taong to. Tapos, yan, focus eh. Sobrang focus tong taong to. Kasi gusto niya ma-secure yung future. Hard work at dedication yung nakikita ko. So, please support this person kasi, very, very hard worker. Tapos yung intention niya is to earn money para sa future niyo, para ma-secure yung future niyo. Okay, may nakita kasi akong conflict dito.
na kailangan kasing conflict, pwedeng hindi nakasundo, pero hindi naman siya mabigat. Hindi siya mabigat. It might be na, syempre, each of us may sariling opinion, di ba? 'Di ba? So, pwedeng hindi kayo nagkasundo, tapos, you need kasi na makinig siya sa iyo habang nagsasalita ka, makinig ka sa kanya habang nagsasalita siya. So, kumbaga, bigayan para hindi magkaroon ng conflict. So, may challenges pero ma-overcome din ng taong ito. Okay, so that's it. Next is kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Shuffle lang natin. Okay, para po ito kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell notification para alam niyo na may updated tayong video, para may updated kayo, para may, yun nga, para updated kayo. Ano bang nangyari? Okay, so let's start with Aries. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Aries? Okay. Dalawang card kasi nagsabi dito, Aries, na itong taong ito malalim iniisip tapos nagbabalanse din kasi pwedeng itong namimili or pwedeng gumagawa ng best decision or best choice. Oo. Malalim yung iniisip kasi ayaw niyang magkaroon ng negative outcome sa pinili niya. Sa nagawa niyang desisyon. Ayaw niya maging balpak. It might be, kasi may nakita kong trauma dito Pwede natagalan to sa paggawa ng desisyon kasi nga ayaw niyang mangyari yung nangyari sa nakaraan. Kaya malalim ang iniisip ng taong ito. Guarded, ayaw masaktan kaya natagalan sa paggawa ng desisyon. Desisyon kasi nakikita ko dito Pwedeng pinag-usapan to kasi may nakita kong communication po dito. Truth seeking kasi to. Truth seeking. Malakas ang energy niyo. Nakikinig siya kanyang intuition, malalim yung iniisip. Kung pansin mo na masyadong tong tahimik tong taong ito or kinakausap kanya, parang nag-brainstorming kayo, meaning to say, malalim talaga yung iniisip niya. May gagawin siyang desisyon. So, help this person. Oo, kasi matalino tong tao. Binabalanse niya like nag-gather pa siya ng factual information sa ibang tao or sa iyo. Tapos kailangan niyang may kausap para kasi yan yung makatulong sa iyo para sa kanya para makagawa siya ng mahalagang desisyon. Oo. Communication, malalim ang iniisip at the same time. And masyadong malakas ang energy, nakikinig sa kanyang intuition. Okay? And umiiwas to ng confrontation na what I meant is umiiwas siya ng away. Okay? Umiiwas siya ng away. Kumbaga nililimitahan niya like for example na hindi siya sang-ayon sa iyong opinion. Tapos tahimik na lang siya para hindi magkaroon ng away. Example lang po iyan. Basta umiiwas tong taong ito, may takot siya na magkaroon kayo ng away, ayaw niya magkaroon kayo ng away. Okay, so yan po. May fear kasi ako nakikita dito na naging careful tong taong ito. Pwede din na tahimik siya. Tahimik siya, pwedeng, kasi may nakita ko ditong masyadong malakas ang energy ng parating nagsasalita. May nakita rin ako ditong kalma na looks defensive. Yan, may nakita rin ako. Kalma pero na alam niya yung nangyari sa surroundings niya. Baka nagtataka ka kasi na bakit masyadong salita ng salita. Bakit masyado itong tahimik? Yan pong sinasabi ng card na marami siyang iniisip, gagawa siya ng desisyon or pipili siya.
Spirits guide, ano po yung iniisip ng person ni Leo? I need 2 cards po. Mataas ang kanyang intuition. Okay. Nakita ko kasi dito, nagbabalanse din to. Like here, kay Aries. Basta nagbabalanse din po ito, nag-iisip, nagbabalanse, nakikinig siya sa kanyang intuition. Different card siya ha. So, Leo, ang iniisip ng person mo, pwedeng nag-gather din siya ng factual information kasi may nag-advise sa kanya eh. May nag-advise sa kanya, nakikinig siya, aware siya sa mga nangyayari sa surroundings niya. 'Di ba malakas ang kanyang intuition? Oh, may malalaman siyang sekreto. Tapos naghahanap siya ng solusyon sa kanyang problema, sagot sa kanyang mga katanungan. And ang sabi nga ng card sa kanya na nasa kanya, na wag mo nang lituhin yung sarili niya. Basta nasa kanya, kung nakikinig siya sa kanyang institusyon, dapat nakinig talaga siya kasi nasa kanya yung solusyon, nasa kanya na yung sagot. Yan, kailangan lang niyang magtiwala sa kanyang sarili. And baka kausap mo siya ngayon. Oo. Tapos nag-open up siya sa iyo. So sabihan mo siya na nasa kanya na yung solusyon, nasa kanya niyang yung sagot. Oh, nagda-doubt ka siya tong taong ito, nagkaroon ng station. Kasi it might be marami siyang ideas, marami siyang kausap hanggang sa nalito na siya. So, sabihan mo siya na nasa kanya na. Kailangan lang niyang magtiwala sa kanyang sarili. Kasi tinatalo ka siya ng kanyang overthinking, overanalyzing din. Kasi 'di ba nag-gather siya ng factual information. So sabihan mo siya na huwag magpatalo sa kanyang overthinking, overanalyzing. Kailangan niya magtiwala sa kanyang sarili. Para, ayun, at makinig sa kanyang intuition. Syempre. Okay. Ano to pwedeng paglilipat to. Marami kasing ganap dito na iniisip niya. Maraming sinasabi ang card na ito. Like, pwedeng paglilipat ito. Pwedeng paglilipat ng bagay, tao, or sitwasyon, or babaguhin yung sitwasyon, or yung process. Yan, pwede din ganyan. Basta may changes. Gagawa siya ng changes. Para, ito yung way niya para mag-move on. Dalawang card kasi nagsabi dito naghahanap siya ng solusyon, naghahanap siya ng sagot na nasa kanya na, kailangan niya lang makinig. Kailangan din niya ng pasensya. Kasi po, pwedeng nagmamadali tong taong ito. Pero this person is embarking on a healing journey. Umiiwas din siya sa toxicity, place ba to or tao ba ito. Nag-decide siya na, let's say, walang pangyayaring moving on, like paglilipat. Pwedeng wala yan, kundi na may nangyari, tapos nahihirapan siya, pero nag-decide siya na mag-move on na lang ako. Tapos na yan, dito na ako sa changes, yan. Pwedeng nag-decide siya sa ganyan. Tapos, malalim din ang iniisip niya kasi gusto niya maglipat bahay, lokasyon, or maglipat ng bahay para mag-live-in. Oo, may changes, pwede din, change career, pwede din ganyan. Spirits guide, ano pa yung iniisip ng person ni Sagittarius? Kampante na tong taong ito. Lalo na sa pera. Posibleng naabot na niya yung financial maturity. Yan. Kasi wealth ito wealth ang nakikita ko dito. May natanggap siya ng malaking pera at naging generous siya sa kapwa niya. Yes. And pwede din iniisip ka niya na si Sagittarius financial maturity na. Yan. And gusto niyang bumili ng most likely property to. Pwede din bumili ng regalo that pampers you both. Pwede din gusto niya magbakasyon. Kasi may nakita kong travel dito. Dalawang card mismo nagsabi na travel. Okay, ang ilan sa inyo dito bagong pasok sa relasyon?
So, travel pa rin nakikita ko dito eh. Actually, sinasabi ng card dito na kung bago kayo nagkabate or bago kayo nagkabalikan, bago kayo sa relasyon, ang advice kasi ng card dito na huwag magmadali, kumbaga don't rush things. Like for example, dapat may ganap ngayon, bukas another ganap na naman. No. Kumbaga, kung parating ganyan, yes, sa simula magiging happy kayo. Pero at the end of the day, mape-pressure kayo niyan. Yan yung magkakos ng conflict. Okay, so sabi ng card dito, kung pwede sa inyo, kung gusto nyo, ang sabi ng card na enjoy mo yung moment nyo, yung na without getting too carried away, one step at a time, wag magmadali, relax lang, yan. So that's it. That's for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Next is Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Shuffle ko lang. Tandaan niyo po, Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn na this is general reading, timeless reading. Kung ulit yung mensahe, meaning to say, yan pa rin yung iniisip niya. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe at click yung bell notification para updated kayo sa video natin. Let's start with Taurus. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Taurus? Malalim mo iniisip ng person mo, Taurus. Malakas ang intuition din niya. Nagkaroon ng time for reflection, tapos may nalaman siyang sekreto or nalaman niya na kung sino yung manluloko o nanloko sa kanya. Oo. And pero dan wala yan, kundi malalim ang iniisip niya kasi mas lumawak yung vision niya sa buhay. Pero most likely, sekreto na mabubulgar at magkaroon kayo ng honest conversation. Pwedeng tungkol to sa inyong relationship. Pwede din na ibang tao tapos nag-open up siya sa iyo. Pwede. At okay. May iiwan tong taong ito. Basta may iiwan na, let's say, iiwan niya yung negosyo niya, iiwan niya yung trabaho niya. Basta may iiwan siya kung ano man to, sitwasyon, tao ba yan, or opportunities ba yan, kung ano man yan. Basta may stop siya kasi gusto niya magkaroon ng growth. Pwedeng umalis, umiwas, na hindi kailangan umalis, kundi umiwas, or parating lang niya yung iniisip pero nag-stop siya kasi alam niyang hindi nakakabuti sa kanya kasi walang growth mang mangyayari kung parati siya nag-iisip ng hindi maganda. Yan, pwede din ganyan. So, yan po yung iniisip niya. Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Virgo? I need 2 cards po. Tagumpay. Tagumpay kasi nagkaroon ng, pwedeng celebration to. Tagumpay, celebration, may togetherness ng grupo ng tao dito. Yes, may nakita kong ganyan eh. At masaya, satisfied sa buhay na sa inyong relationship. Meron din dito na makakatanggap or bibigay ito ng sustento para sa anak. Pwedeng siya na yung nakatanggap, pwedeng siya yung iniisip niya para ibigay ito sa'yo. Yan. Okay, may nakita kasi ako dito nag-overthink. Nag-overthink or nag-overanalyze, nag-alala. Pwedeng nagkaroon ng conflict. Pero kung merong conflict sa inyong dalawa, communication is the key ang sinasabi ng card nyo dito. Kailangan lang po kasi mukhang busy ka, busy din siya. Kailangan lang magkaroon ng schedule para mag-usap kayo. Kasi itong maayos to kung magkaroon siya ng communication. Kung mag-usap ng mahinahon. Okay?
Spirit guide, ano po yung iniisip ng person ni Capricorn? Okay, may nakita ako ditong selos, inggit, or conflict, or competition. Yes. May nakita rin akong travel dito. Naiirita tong taong to na naiirita siya sa tanong sa kanya. Like for example, oh, matagal na kayong kasal ni Capricorn, kailan ka ba mabubuntis mga anak? Kung babae siya ha. Oo, pwede din now. Kailan mo mabubuntis si Capricorn? Example lang po yan. Ano pa? O, kailan yung kasal nyo? Matagal na kayong magjowa. Yan. So, naiirita siya. It might be nag-open up tong taong to sa iyo. Pwede din may ganap sa inyo na conflict like may selos na naganap. At iniisip din niya na bibigyan kanya ng regalo or tulong. Or iniisip din niya na bibigyan kaya ako ni Capricorn ng regalo or tutulungan kaya niya ako sa problema kong ito. Yan. Okay, so yan po. See you tomorrow. Maraming salamat po.